So, okay na to guys. Tapos guys, ito naman yung mga baboy na hiniwa ko lang din. So, ito for Bicol Express yan. And then, ito naman, ilalagay ko lang dun sa konting ginataang kalabasa ang gagawin ko. So, ayan. Pinuwel ko muna yan para malambot, and then hinati-hati ko na ng ganyan. So, magluluto na tayo ngayon. And ipapakita ko lang sa inyo mamaya yung result ng luto ko. So, naglagay na ako ng mantika, konti lang. And then, after nyan is, ang lulutuin natin ngayon ay Bicol Express muna. So, initin lang natin ang kawali. Umutoy. Ang tagal uminit. So, next is, lagyan na natin yung mga baboy. Hayaan natin magmantika. Lagyan ko konting mantika. Medyo ika-crunchy lang natin siya ng konti. Konti lang naman. Yan, nalagay ko na rin yung sibuyas, bawang. Nalagay na natin yung bawang, sibuyas. So, sibuyas muna kasi baka masunog yung bawang. Nyo guys, crispy na yung baboy niya bago ko ilagay yung mga sibuyas at saka bawang. So, gusto kasi namin na medyo may pagka-crispy yung baboy pag kinain mo. So, Bicol Express na yung gagawin natin. So, depende pa rin naman yan sa inyo kung anong preference mo. So, titimplahan ko na siya ng pepper para kumapit na yung lasa. Tapos, konting asin. So, yan yung natutunan ko guys sa panonood ko ng mga cooking sa YouTube, na lagyan nyo na agad ng pepper and salt kapag nagigisa kayo para kumapit na yung lasa niya. So, ilalagay ko na next yung mga gulay. So, gusto ko lagyan ng talong. Ay, wait. Sitaw pala muna. Kasi mas matigas ang sitaw. So, igisa-gisa lang natin ng konti. Siguro mga 5 minutes. So, isunod na natin yung talong. So, gusto ko siya lagyan ng ganito. Yung halo-halo. Mahinang apoy lang kasi mabilis masunog yung baboy. Papalambutin lang muna natin yan. Yung mga gulay. So, takpan natin. Mga 5 minutes. Balikan natin. Lalagay na natin yung gata and tubig. Ay, wait. May nakalimutan ako. So, lalagyan ulit natin siya na pepper. And, konti ulit salt. So, ayan din ulit yung natutunan ko guys sa pagluluto. Lalo na pag mga high-class restaurant na i-blend dapat natin yung mga pampalasa. So, every after gisa, maglalagay tayo. So, wait ulit natin ito ng mga 5 minutes. Mahinang apoy. So, check na natin. Lalagyan ko na siya ng gata. Tapos, lalagyan ko na rin siya ng konting tubig. So, maglalagay ako guys ng white pepper. So, kanina black pepper nilagay ko. Ito white pepper naman. Tapos, maglalagay tayo ng Knorr cube. So, wait lang. Kuha lang ako. So, ito siya. Kalahati. Ayoko kasi na masyadong maalat. Nalagyan pala natin yung magic sarap. Pampalasa. And ground pepper. Hintayin natin siyang maluto for about 15 to 20 minutes and then babalikan ko na lang. So, check na natin. Sarap. So, ganyan na siya guys. So, siguro mga 5 minutes na lang kasi nailaga ko naman na yung baboy kanina. Ang bango. Tikman natin. Wait lang. Tikman ko siya guys kung masarap ba. Sarap. Sakto lang yung alat niya. May nakalimutan tayong ilagay. Ang favorite ko. Kailangan
kailangan natin ng dahon ng sili. So, mahilig kong lagyan ng mga dahon ng, ng dahon ng sili tuloy. Ng siling haba. Lagyan natin ng 2. So, mahaba na kasi pag hiniwa-hiwa ko to, baka mas umanghang. Ayoko naman na maanghang. So, pakuluan lang natin ulit ng mga 3 minutes lang kasi nilagyan ko siya ng sili. So, okay na to guys. Naku po, mapapa-rice, double rice tayo ngayon. So, ayun na yung Bicol Express na gawa ko. Okay na yan.